Purihin Panginoon at tunay na napabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? At talagang tayo po ay from darkness to light. The kingdom of light tayo ay dinasper ng Panginoon. And we are in the kingdom of light. Amen? Okay, kaya sabi ng Panginoon na siya ay palis at paalam na sa mga disciples niya. At ang sabi niya sa John 14:26 ay 19, kaunting panahon na lang at hindi na ako makikita ng mga tao sa mundo. Pero makikita nyo at dahil buhay ako at mabubuhay din kayo. Kaya, so tunay na ang Panginoon kapag siya'y namatay, hindi na makikita ng mga taong hindi nanampalataya sa Kanya. Hindi na makita. Wala na siya. Patay na siya. Pero, sabi niya, ayan, datapot, subalit, makikita niyo ko ang mga mga sumampalataya kay Jesus ay makikita nila ang Panginoon. Dahil siya'y buhay at tayo mabubuhay. Nung siya'y nabuhay muli, nung siya'y namatay, kasama tayo namatay ang ating natural, sinful nature, wala na tayo sinful nature. Ang nangyari ay tayo po ay meron pong mga program. Kaya ang sinful nature, akala ng maraming Christians, meron po silang sinful nature. Yan ay programa lang ng ating kaisipan. Okay? So, pero wala na yan. Tayo ngayon ay buhay na. Kasama ni Jesus, buhay na. Kaya nakikita natin, Panginoon, na siya ay nasa ating mga puso. Amen? Okay? So, ngayon, ang sabi nga po ng Proverbs 3:7, as he think himself, so is he. Kung ano ang iniisip niya sa niyang sarili, ayun ka. Kasi paano mo makikita ang Diyos? Paano mo siya makikita? Di nga nakikita ng mundo. Ikaw nakikita mo. Kasi nakikita mo siya ng iyong puso sa magitan ng kanyang mga salita sa iyong buhay. Kapag patuloy mong nalalaman ang salita ng Diyos, nakikilala mo ang Diyos at siya'y nakikita mo sa iyong buhay. Instead ng kahirapan, instead ng problema, nandiyan yan, at dahil reality yan, pero suwat na dapat ay meron po higit na yung nakikita sa buhay at yan sa puso mo dahil yan ay may higit na to. Sabi nga ng Proverbs 27 sa Tagalog, kain ka na. Sabi niya, kain ka na. Sige, kain ka na. Pero hindi yun ang laman ng kanyang isip. Ano yung laman ng isip? Ang laman ng puso niya, sa Proverbs, sa English po, heart. Sa Tagalog, ay isip. Ang isip ay ang puso. Kung ano ang laman ng puso, hindi totoo. Talagang lubos ka niyang pinapakain. Sometimes, pinapakain ka ng tao. Pero laman ng kanyang puso, kaisipan, ay gisa na ita biling dane ita bagus biling dane ano yun sa Tagalog binalagtad na bangus wala natin ulam binalagtad na lakas niya kumain okay so kumisan ganun pero laman ng puso ay iba sa sinasabi niya. So, kaya ang Panginoon ay tumintingin siya sa puso, hindi sa ginagawa. Kaya nasabi ni Madam Lorna, nanalangin kami, gumawa kami ng mala, pero I don't know you because you don't know the will of God. What's the will of God? Is Jesus Christ. Ang will ng Diyos ay ang Panginoon. Maraming mga Kristiyano ay hirapan hanapin ang will ng Lord. Jesus Christ is the will of God. And when Jesus Christ ay nakita mo sa magitan ng kanyang sala, you know what to do.
magagawa mo. Dahil ikaw ay in-empower ng Word of God. Dahil nakita mo ang Panginoon sa magitan ng kanyang mga salita. At sabi nga ni Banal Lord, hindi madali, no? Na renew ang ating mind, ang ating puso. Kaya kailangan na tayo patuloy. Kaya ang nag-aaral ay, it takes time. Lalo na kung ibang course, no? So, higit ang salita ng Diyos. It's a lifetime and forever. Hanggang sa ito ay wala lang dito sa mundo, ay patuloy nating kinikilala ang Panginoon dahil it is a relationship. Ito'y relasyon, no? Sa ating Panginoon. Kaya kapatid, sama-sama tayo at tutuloy na tayo po'y makita. Sabi nga, ang karya ng Diyos, makita ang karya ng Diyos at makita sa buhay natin na si Jesus ay sumasa atin na hindi tayo iiwan ni pababayan man ng Panginoon. Ang kanyang biyaya nasa atin. At ang biyaya, ibig sabihin ng biyaya, ang mga bagay na ginawa ni Jesus ay hindi man tayo karapat-dapat. Mga bagay na minahal tayo, binigay niya kanyang buhay, ang kanyang bugtunak ay binigay sa akin. Hindi tayo karapat-dapat, pero ibinigay. Yan ang biyaya ng Panginoon. Hindi dahil sa ating magagawa kung bakit ay karapat-dapat sa mga blessings ng Panginoon. Ang mga ginagawa natin ay mga bunga ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya magsasawa. Maraming mga Kristiyanong ang experience na ko at experience natin, maraming Christians sa atin, no? Ang init-init at sila po ay bilang nawawala. Maraming mga Christians bilang nawawala. Kasi it is not a relation, it is an obligation. Napakahirap man. Dami mo na obligasyon sa bahay. Obligasyon sa sarili. Ano? At ngayon, obligasyon pa ang Diyos. Ang Diyos ay kasama, katulong, siya ang ating sandigan, kasagutan sa ating mga buhay. Sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos. At ginawa niya ang lahat para sa atin. Amen mo ba? Para natin ang Diyos. Hallelujah! Kaya sabi nga po ng John 6:23, tingnan natin. 6:26, sumugot si Jesus sa kanila, ang totoo, hinahanap niyo ako. Maraming mga tao na siya'y lumalapit sila sa Panginoon. Hindi dahil nakita ninyo ang himala, kundi nakita, dahil nakakain kayo ng tinapay at nabubusog. No? Okay? So, hindi nakita ang himala dahil si Jesus ang siyang gumagawa ng himala. So, ang tinapay, ang pagkabusog nila, ang siyang dahilan, yan po ay paglakad sa laman. Ang mga unbeliever, sila po ay ganun kung bakit sila lumalapit sa Diyos. No? At humingi sa Diyos ay dahil po, hindi dahil kung sino ang Diyos, kundi dahil sa kalang needs. At sometimes, tayo po ay nagiging malabo ang ating isip. Sabi nga ng Panginoon, why your heart is hardened? Sabi ng Panginoon sa mga disciples. Kasi, hindi nila nakita ang ginawa ni Jesus. Ang kasama nila ay yung gumawa na nagpakain ng 5,000, 4,000. No? Dahil sila nagkagulo. Dahil wala silang dalang tinapay. No? Kaya, kapatid, kapag tayo lumalapit sa Diyos, kuminsan ay dahil sa mga pangailangan natin, at dahil sa needs natin, dahil sa personal natin pangailangan, problema natin, hindi natin nakita ang Diyos sa buhay natin, that He will never leave us nor forsake us. Nagiging malabo ang ating mga puso. Kaya maraming mga Christians din na sila'y discouraged sa Panginoon. Kala ko pa pinagpala ng Diyos.
akala ko, ako ay blessed na. At ako'y mayaman na. Kasi po, lumalapit lang tayo, naniniwala sa Diyos. Ay sa mga blessing, hindi siya nagbibigay ang source ng lahat ng blessing na yan sa buhay na yan. Kaya sama-sama na tayo na tayo po ay patuloy na lumakad sa karya ng Diyos sa mundo na ibigay ng Diyos sa atin. Na tayo po ay dating nasa kadiliman at tayo po ngayon ay nasa liwanag. At makita natin patuloy ang liwanag sa ating mga buhay. Amen? Magandang umaga po sa inyo lahat. Hallelujah!